Paano mo malalaman no gusto ka ng isang lalaki sa pamamagitan ng text lang? Ooh! Kung gusto mong malaman, gusto ko rin na share. Tara, simulan na natin. So, meron akong 13 na share sa inyo sa video na ito para malaman mo na may gusto siya sa'yo. And sapat na po ito, sobra-sobra na po ito para malaman mo talaga at hindi ka na magdududa kung gusto niya kaya ako. Ano ba talaga? Bakit? Okay, proceed na tayo sa number 1. Siya yung palaging nag-i-initiate ng text. Siya yung palaging nauuna na nagte-text. Mapapansin mo. Kasi he's into you eh. Gusto ka niya. And I'm telling you, kung gusto mo yung isang tao, palagi mong unahin. Lagi siyang nauuna na good morning. Minsan nga, kapag naunahan mo siya na ikaw nag-good morning, tignan mo, mas maaga siyang mag-gising para siya lang mag-good morning. Okay? At siya din yung last na mag-good night sa gabi. He initiates conversation, lagi siyang naghe-hello kasi gusto kanya makausap. Gusto niya yung oras mo. Gusto niyang i-spend yung oras niya sa'yo. Okay? Ayos ba? Proceed na tayo sa number 2. He asks a lot of questions. Lagi siyang nagtatanong, especially about you. Kasi he is interested eh. Gusto niya na malaman kung sino ka. Gusto niya na mas ma-involve pa sa'yo. Gusto niya na makagather ng information about you kasi maaaring in that way, baka meron siyang magawa, something for you. Meron siyang may ambag para sa'yo. Meron siyang, nagkukuha lang pala siya ng idea para meron siyang gagawin para sa'yo, para marigaluhan ka ng ganito. Baka na-share mo yung ganito yung gusto mo. So, he asks a lot of questions, especially when it comes sa'yo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga gusto mo sa buhay. He asks a lot of questions. Number 3, a sign na may gusto nga siya sa'yo through text ay lagi siyang nagkukwento, lagi siyang nag-share about sa kanyang sarili. Kapag sobra-sobra na, medyo red flag po yung kaibigan. Pag ako ganito. Ako nakagraduate ako ng ganito. Ako mayaman pamilya ko. Ako Chinese pamilya ko. Mayroon kami business. Mayaman kami. O kami ganito kami. Ako delikado ka kaibigan kapag ganun. Red flag po yon. Pero kung mapapansin mo na nag-share sa kanyang sarili, ng kanyang kakayahan din, not in a way na mayabang or naging brag siya or meron na siyang pinagmamalaki sa'yo in a way na meron na siyang inaapakan na iba, kapag hindi naman siya ganun na nag-share lang siya kanyang sarili, kasi ganito, ang lalaki talaga, gusto namin na we're higher than anyone na meron kaming karibal, kaya nag-share kami about sa aming sarili, and normal lang yon. Pero not in a way na meron kaming maapakan, not in a way na sobrang mayabang naman na. Red flag po yan. Pero kung nagsishare siya about sa kanyang sarili, kahit hindi mo naman tinatanong, ibig sabihin, gusto niya lang na meron kang malaman tungkol sa kanya. Gusto niya lang na malaman mo na ganito pala siya. Gusto niya lang na makita mo na macho or masculine pala siya, na meron pala siyang kakayahan na ganito. Even sometimes, hindi ka na interested. Hindi ko sinasabing magandang strategy na ginagawa ng lalaki na yun, but it's a sign kasi na meron talaga siyang gusto sa'yo. Tandaan mo? Okay? Number 4. He sent multiple texts unanswered. Especially kapag nagtatanong siya, hindi mo na replyan, ulitin na naman yan. Ulitin hanggang sa napakarami na niyang text na hindi mo nasasagot. Why? Because he wants to know. Hindi ko rin sinasabi na magandang strategy ng isang lalaki. Hindi po. But, doon mo mapapansin na gusto ka nga. Kapag ang dami ng chat, volume per volume na yung kanyang chat, sobrang dami na, hindi mo na nare-replyan ng iba, nakakalimutan na yung iba, sobrang dami na niya, kasi na may gusto siya sa'yo. Kasi I'm telling you, kapag walang gusto yan sa'yo, hindi yan mag-chat ng marami. Okay? Hindi yan magsasayang ng pagod na hindi yan magsasayang ng oras na tawagan ka, hello, kuring. To spend time with you, no, kung hindi ka gusto. Okay? Ayos, proceed na tayo sa number 5. Of course, mabilis mag-reply. Naku, kaibigan. Ito na yung very common or lantaran. Although, magandang strategy yung medyo matagal kang mag-reply, pero hindi ko sinasabing mali or masama din ang mabilis mag-reply. Balance mo lang, kaibigan. Balance lang. Pero it's a sign talaga meron siyang gusto sa'yo na nagte-text ka pa lang, pag send mo, may reply agad. Naka-auto-boot pala. Auto-reply pala. Joke lang. I mean, is that
mabilis siyang mag-reply, mabilis siyang sumagot. Why? Because he's excited to know. He's so excited na magkaroon ng conversation sa'yo, kaya ang bilis niyang mag-reply. Proceed na tayo sa number 6. Nagpapaalam siya. Ito yung isa na napakaganda, green flag po ito, maganda po ito, yung ganitong klase ng tao, na kapag meron siyang pupuntahan, meron siyang lakad, meron siyang gagawin, nagpapaalam naman siya ng maayos. Para hindi ka mag-worry, para malaman mo sometimes kahit di mo naman tinatanong, nagpapaalam siya. It's a sign na meron siyang care sa'yo. It's a sign na gusto niya na kahit meron siyang ginagawa na iba ay involved ka. Gusto niya na hindi ka outside of the picture. Gusto niya na kasali ka pa din. Gusto niya na handun ka pa din. Na alam mo kung ano nangyayari sa kanya. Kasi he likes you. Okay? Number 7. He will give you a lot of compliments. Kapag crush ka, kapag gusto ka, kapag mahal ka, kino-compliment ka. I'm telling you. Meron siyang mga linyahan na kung saan medyo nakakalakidit ng ulo, ang sarap sa ears, ang sarap sa hearts, because yun ang nakikita niya, of course. Although hindi lahat ng lalaki ganun, marunong mag-compliment kasi kahimik lang. But, kung mapapansin mo na nakikita niya kung sino ka, ang kagandahan mo, ang pinag-effortan mo na pinareban na buhok mo, ang pagme-maintenance mo ng whatever, nakakompliment niya, it's a sign na gusto ka. He compliments you a lot. Number 8. He sends you jokes to make you happy. Nagsisend siya ng mga jokes, ng mga memes, ng emoji, just to make you happy. Even minsan, hindi naman niya linyang magpatawa. Pero kung nakita niya na natatawa ka, something yung impact sa amin. We love it. We love to see our woman, our girl, our lady, our love of our life, na maging masaya, na tumatawa, na okay sa buhay, na komportable sa buhay. That is what we love to see from you. The sign yun. Kapag nagsisend siya ng jokes, minsan hindi nakakatawa because he likes you. Number 9. He will try to restart conversation. Especially kapag medyo mahaba-haba ng text, umabot na ng oras. Mamaya, kapag okay na, emoji na, okay, bye na ang usapan, magre-restart na naman yan ng ibang topic. Gagawa naman, mag-iisip na naman, o magsisend na naman, mag-initiate na naman ng ibang topic. Especially kapag nagko-calling kayo, ang dami niyang sabihin, or kapag medyo na boring na, kapag natapos na yung topic nyo, yung pinag-uusapan nyo, bye, mag-restart yan ng bagong conversation. He just don't want to cut the communication or the conversation because he likes you a lot. Number 10. Lagi siyang nagsisend or laging may kasamang haha or lol yung kanyang chat or text. Why? Kasi masaya siya. Even sa tawag, mapansin mo, lagi siyang nakangiti or lagi siyang tumatawa. It means may something dito na nag-trigger para tumawa siya. May hormones actually na nagdadahilan kaya nagiging masaya siya. Kasi hindi naman maaaring tumatawa ang isang tao na walang dahilan. Nakangiti ang isang tao na walang dahilan, walang inisip. Meron. Masama man o hindi yung kanyang nasa isip, tatawa yan. Meron at merong dahilan. Except na lang kung medyo may kulang na sa pag-iisip. Of course, tumatawa na walang dahilan. Pero kung normal, it means something. Especially kapag may gusto yan sa'yo. Mapansin mo yung kanyang text, laging may haha sa unahan, haha sulihan. Kasi masaya siya. Nag-e-enjoy siya. Nakausap ka. At masaya siya, nakausap ka. Kasi nga may gusto siya sa'yo. Kasi na tayo sa number 11. He wants to know what you are doing. Lagi siyang nagtatanong kung anong ginagawa mo, kung anong kinabibisihan mo, kung anong ginagawa mo sa mga bakanteng oras mo. I want to know. I don't know why, kung bakit kasi. Pero it's a sign yun na kapag gusto ka, gusto niyang malaman. Gusto naming malaman kung anong ginagawa mo. I cannot explain sometimes. But all I know is that malay mo makasingit kami. Malay mo, free time mo. Free time din namin. Malay mo, yung ginagawa mo pag free time mo, gusto rin namin. Malay mo magtugma tayo ng ginagawa. Malay mo lang. So the point here is that we're interested kung anong ginagawa mo palagi. Where do you spend your time most? Where and what are you doing the most? That's it. Okay. Number 12.
gustong-gusto niya ang makipag-usap sa'yo. Of course naman. Lantaran na to na sign. Kapag gusto mo yung isang tao, you want to spend more time sa kanya, lagi mo siyang hinahanap, lalong-lalo mga estudyante. Katapos pa lang ng klase mo, sa mga high school, I don't know kung anong setup na ng high school ngayon, pero sa college, katapos ng subject mo, gusto mo na nahanapin siya, gusto mo na makausap siya, gusto mo naman na makasama siya, gusto mo na magmerienda kasama siya, gusto mo na kumain na kasama siya, because he likes you. Of course. Alangan naman na i-spend mo ang oras mo sa taong ayaw mo, sa taong kinainisan mo, sa taong kinabibisitan mo. Of course, hindi. Gusto mo na mas ubusin yung oras mo sa taong mahal mo, sa taong gusto mo. Okay? Number 13. Very common, but maglalas talaga tayo dito. Lagi siyang nag-good morning and good night. Siya ang palaging nauna nag-good morning sa umaga at huling nag-good night sa gabi. Because gusto niya na siya ang isipin mo paggising mo pa lang ng umaga at bago ka matulog, siya yung huling iniisip mo. Why? Because that's make us fall in love more. Kikiligin kami. Naiisipin na iniisip nyo kami. Kaya minsan, daming naloloko eh. Kasi feeling mo lang pala na iniisip kayo pala hindi. Binabagayan ka lang. Naaawa lang pala siya sa'yo. Wala pala lang siyang kausap na iba. Aray. Nabasted lang pala siya. Aray. Kaya ikaw, aray. But anyway, yun yung point natin. Yun yung mga text signs na gusto ka nga. Ngayon, anong gagawin mo? It's up to you. Decision. Pero ito lang masasabi ko. If hindi ka pa ready na mag-asawa, wag muna. Mag-focus ka na sa ibang gusto mong gawin. Sa goal mo. Sa priority mo sa buhay. Sa kung gusto mo na yumaman, gusto mong iangat ang pamilya mo, gusto mo na makaramdam ng ginhawa ang pamilya mo, mag-focus ka doon. Sa pag-aaral mo, at kung hindi mo linyang mag-aaral at mag-business, magnegosyo ka. Gawin mo kung saan ka masaya as long as wala kang napaka na iba. At ngayon, kung time na mag-asawa ka, kung gusto mo na mag-asawa, okay, go. Okay? Pero kung wala ka pa sa point na ready na mag-asawa at gusto mo lang to spend to have fun with someone, danger is coming. Hindi ko sinasabing magkamali kayo. Hindi ko sinasabi na mapahama ka agad. But danger is on the way. Andyan lang sa paligid. Anytime, maaaring. So, ingat-ingat. Decision mo pa din yan. Okay? That's it for today's video. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye.